Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PPA nakapagtala ng record-breaking na mahigit 30,000 pasahero. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Ramdam na ang Christmas exodus sa mga pantalan sa buong bansa. Nito lamang nakaraang linggo, nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero ang Batangas Port. Ayon kay Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, umabot sa higit 30,000 pasahero ang dumaan sa naturang pantalan. Ani ang peak season noon ay karaniwang umaabot sa 20 to 22,000 ng mga pasahero, pero ngayong Disyembre ay mababa na umano ang 25 to 27,000 ng mga biyahero. Bagamat sinabi ni Santiago na nakahanda ang mga tauhan ng PPA para sa dagsa ng mga pasahero, pinakamalaking hamon ngayon ang kakulangan sa barko. Sa pag-iinspeksyon ni Santiago sa Batangas Port, lumabas na may isang buong araw na waiting time ang mga pasahero bago sila makabiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Napag-alaman ding sanhi ng matagal na paghihintay ng mga pasahero sa pantalan ay ang pagbebenta nito ng open-ended na mga tiket. Hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po ay tatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority, no? At yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Balay Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Na walang date, walang oras. At ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay, parang sasakay ng jeep. Pambira. Sasakay na lang po, opo. Isa sa inihalimbawa ni Santiago ang mga babiyahe sana mula sa Lucena patungong Romblon. Batay sa natanggap na report ni Santiago, maraming pasahero ang naghihintay sa Lucena ngunit walang dumarating na barko galing Romblon. Napag-alamang hindi agad bumiyahe ang barko na galing sa Romblon dahil matumal umano ang dating ng mga pasahero at mistulang naghihintay na mapuno ito bago bumiyahe. Dahil dito, iginiit ni Santiago na napapanahon na para baguhin ng Maritime Industry Authority ang kanilang umanong makalumang polisiya pagdating sa domestic shipping sector. Dagdag pa ni Santiago, oras na para buksan ang isyong ito sa foreign participation upang matugunan na ang problema sa kakulangan ng barko sa mga pantalan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM pinuri ang AFP sa pagprotekta sa kalayaan at soberanya ng bansa. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad, kalayaan at soberanya ng bansa sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo nito sa Camp Aguinaldo. Kinilala ng Pangulo ang mahigit 160,000 kawani ng AFP sa kanilang tagumpay laban sa mga banta, kabilang ang pinalakas na depensa, pinalawak na cybersecurity operations at epektibong humanitarian at disaster response. Binigyang diin din niya ang patuloy na maritime operations ng AFP at ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa paggalang sa international law at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa serbisyo ng AFP, nagdiriwang ng Pasko ang sambayanan ng may kapayapaan at panatag na loob. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.